Magandang araw mga bata Narito kami ni Kuya Lazar at ni Ate Yvonne. upang ibigay sa inyo ang kaalaman sa pagkuha ng aktwal at approximate na oras. Ito ang ating halimbawa. Nakikita niyo ba? Yan. Ituturo ni Kuya Lazar kung paano kunin ang aktwal na oras gamit ang mga halimbawang ito. Okay mga kids, para sa Disyembre, ililista muna natin ang mga buwan mula una hanggang pinakahuli, which is Enero hanggang Disyembre. Bibilangin din natin ang bawat araw sa bawat buwan. Ngayon, kapag nakuha na natin ang bawat araw sa bawat buwan, atin ngayon pagsasama-samahin ang mga ito. At ang makukuha natin ay 352. Ngayon, uulitin natin ang proseso sa Mayo. Pagsasama-samahin natin ang bawat araw sa bawat buwan. Makukuha natin ay 125. Ngayon, i-add natin ang 365. Bakit? Kasi lumipas ang isang taon mula Disyembre hanggang Mayo, from 1990 to 1991. Ang makukuha natin ay 490. Matapos nating makuha ang pinagsama-samang araw ng bawat buwan, ngayon ay ating kukunin ang kanilang difference. 352 minus 490 is 138. Ganyan lamang kadali mga bata. Ngayon, tapos na tayo sa actual na oras. Atin naman ngayong kukunin ang approximate na oras. At ilipad ko kayo kay Ate Yvonne. Ngayon naman, kukunin natin ang approximate na oras. Paano nga ba kunin ang approximate na oras? Disyembre 18, 1990 at Hunyo 5, 1991. Para makuha natin ang approximate na oras, ililipat natin sila sa numero. Pang-ilan nga ba ang Disyembre sa 12 na months? Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre at Disyembre. Ang Disyembre ay pang-12 o pang-12. Ang Hunyo naman ay pang-6. Pagkatapos, ilalagay natin siya sa ganitong paraan. Mauuna yung taon. Pagpapantayin natin sila. Sunod ang buwan, ang Hunyo at ang Disyembre, at ang pinakanghuli ay ang araw. Hunyo 5, ito. Hunyo 5, 1991 at Disyembre 18, 1990. Nakikita nyo ba't nakakasunod ba kayo? Pagkatapos, para makuha natin ang 18 at 5, pwede ba natin silang pag-minusin? Mababawat ba natin ang 5 sa 18? Nauuna ang 5 dito sa 18. Kuya Lazar. Hindi. Paano gagawin natin? Hindi siya pwede. Kaya ang gagawin natin, manghihiram tayo sa month. 6. Ang 6 ay ang Hunyo. Sa isang buwan, meron katumbas na 30 days o 30 araw. Kailangan natin siyang i-add sa 5. Magiging 35. 30 plus 5 equals 35. Dahil tayo ay nag-borrow o nanghiram sa months, yan, tatanggalin natin siya at lalagay natin ay 5. 5 months na lang natira. Una, 35 minus 18 equals 17. Pagkatapos, yung 5 months o yung natitirang 5 buwan, ay maminus natin dun yung 12 o yung December. Pwede ba natin siyang pag-minusin ulit? Hindi pwede. Ang gagawin ulit natin, i-minus natin siya sa 91 o yung 1991. Sa isang taon, meron siyang 12 months. 12 months plus 5 months equals 17 months. 17 minus 12 equals 5. Yan, 5 months ito 17. Paano natin ulit na susunod yan? 5 times 30. Bakit 30? 30 days sa isang buwan.
5 times 3, 15. Bring down 0. Plus, itong 70 na natitira dito ay i-add natin. Tapos, 150 plus 17 equals 167 days. Ito ang araw pag nakuha na natin ang approximate na oras. Kuya Laysar, ilang araw yan? 138. Ang galing, no? Bakit ganun? Magkaiba sila. Hindi ko Kasi, rin alam. Dahil magkaiba tayo ng ginamit. Ang actual at ang approximate na oras. naiintindihan nyo ba mga bata? Ako po ulit si Ate Yvonne. At ako si Kuya Later Ito ang project namin. sa math. Thank you. Oh my God.